Normal daw sa mga magkapatid o magkakapatid na merong mga hindi pagkakaunawaan. Merong mga away paminsan-minsan. Pero paano kung ang away na yon simula pa nung kayo ay mga bata pa? Simula pa nung kayo ay mga musmus pa lamang at hindi na lang basta-basta away, tampuhan o hindi pagkakaintindihan. Kundi dumating na sa punto na galit at puot na kayo sa isa't isa. Hello sa inyong lahat. Meron ba kayong mga kapatid dyan? I'm sure na makaka-relate kayo kung sasabihin ko na may mga hindi talaga pagkakaunawaan ang magkapatid o magkakapatid paminsan-minsan. Pero meron din ibang magkakapatid na talagang napakalalim ng pinanggagalingan ng kanilang puot at galit sa isa't isa. Tungayan natin ang isang makapagbagbag damdamin at isang nakaka-relate naman na kwento somehow na ibabahagi ko sa inyo for today's video. And pagpasensyahan nyo na po ang boses ng inyong Mama Mia. Although pinagpahinga ko naman pero mukhang wala talaga siyang balak na maging maayos soon. So, eto na. Gamitin na lang natin. Eto po ang ating tampok na kwento for today's video. Dito lamang sa Dear Mama Mia. Normal ang emosyong galit, lalo na kapag tayo ay nasaktan ng ibang tao. Ngunit normal pa rin ba kung ang galit na iyong nararamdaman ay hindi mo lang basta kadugo, kundi kapatid mo na din? At bukod pa doon, ang galit na yon, sa paglipas ng panahon, imbis na unti-unting matunaw, ay tila unti-unti pang nadadagdagan. Dear Mama Mia, ako po si Daniel, pangalawang anak ng aking mga magulang. At kung may isang araw na gusto kong burahin dito sa aking alaala, yun yata yung araw na pinanganak ang aking kuya. Hindi dahil sanggol pa lang ako ay galit na ako sa kanya, kundi dahil doon nagsimula ang pakiramdam na hindi ako anak ng mga magulang ko. Bata pa lamang ako, ramdam ko na, Mama Mia, ang kakaibang tensyon sa bahay namin. Pero sabi nga nila, normal lang naman daw yun sa magkakapatid. Ang hindi nila alam, iba yung sa amin. Hindi normal sa amin ang ganon. Ang kuya ko, itago natin sa pangalang Adrian. Siya ay 2 taong mas matanda kesa sa akin. Pero mula pagkabata, para na siyang may personal na misyon sa kanyang buhay. Yun yata ay ang pahirapan ang buhay ko. Hindi simpleng asaran, gaya ng mga normal na magkakapatid. Hindi simpleng inggitan. May galit. Galit na hindi ko maintindihan kung saan nanggagaling. Ayon kay Mama, noong ipinagbubuntis niya ako ay lagi raw may sakit ang Kuya Adrian ko. Lagi raw siyang umiiyak. Laging nananaginip ng masama o binabangungot. At bigla-bigla na lang daw siyang nagwawala sa hindi mawaring dahilan. Isang beses pa nga raw, habang kinakausap ni Mama ang tiyan niya, ay sinipa raw ito ng Kuya Adrian ko. 2 taong gulang lang ang kuya ko noon at ako naman ay malapit nang lumabas sa mundo. Pero sabi ni Mama, iba raw ang tingin ng kuya ko sa tiyan niya nung nalaman nitong nandun ako sa loob. Naaalala ko pa, Mama Mia,
Nag-aaway kami ni kuya nung bata kami at halos sakalimnan niya ako sa sobrang galit niya. Tapos biglang sumigaw ang mama ko. Ano ka ba, Adrian? Simulat sa pool, nasa tiyan ko palang yang si Daniel? Galit na galit ka na dyan. Parang ang turing mo sa kapatid mo, kaaway ah. Mama Mia, hindi ko na po maalala ang eksaktong unang beses na sinaktan ako ng kuya ko. Pero ang unang malinaw sa alaala ko ay nung 4 na taong gulang ako. Naglalaro kami ng mga blocks sa sala. Bigla niyang sinipa ang ginawa kong tower noon. Natawa ako kasi akala ko laro lang. Akala ko basagan kami ng tower, siraan kami ng tower. Pero bigla niya akong itinulak. Natumba ako. Tumama ang ulo ko sa mesa. Umiyak ako habang hawak-hawak ko ang ulo ko. Mama Mia, hindi ko po natatandaang nakitaan ko ng takot ang kuya ko. Imbis, ang una niyang sinabi sa akin, buti nga sa'yo, hindi ka na kasi dapat pinanganak pa eh. 4 na taong gulang ako. Hindi ko pa alam ang ibig sabihin ng dapat hindi ipinanganak. Pero ramdam ko na hindi ako gusto ng kuya ko. Lumaki kaming may malinaw na paborito. Mama Mia, although may mga pagkakataon na kinakampihan naman ako ng mama ko, pero alam ko po na kung mamimili sila ng iisang anak lang, sigurado akong si Kuya Adrian yon. Hindi ako yon. Si Kuya yung panganay, yung matalino, yung honor student, yung varsity player, yung gwapo, at saka yung laging leader sa school. Ako naman, tahimik, mahiyain, sakto lang. Hindi ako pasaway, pero hindi rin naman ako kapansin-pansin. At sa bahay namin, Mama Mia, ang hindi po kapansin-pansin ay parang hindi nag-e-exist. Invisible, kumbaga. Kapag may achievement ang kuya ko sa school, laging may handaan. Kapag ako ang may konting award, simpleng congrats lang. Hindi naman ako galit noon, sanay na lang ako. Pero may isang gabi na nagbago ang lahat. Grade 3 ako noon, Mama Mia. May school program. First time kong mag-lead role sa isang play sa school namin. Excited ako. Kasi first time na ako yung bida eh. Akala ko magiging proud sila. Pag-uwi namin, nagdabog si Adrian. Galit siya. Hindi ko alam kung bakit. Hanggang sa narinig ko siya sa kwarto nila mama. Bakit siya na naman? Ako naman ang mas magaling ah. Sabi ni mama, anak, minsan naman, hayaan mong kapatid mo naman. Si Daniel naman. At dun ko unang narinig ang sigaw niya na hindi ko malilimutan habang buhay. Kasi simula nung pinanganak niyang taong yan, sinisira na niya buhay ko eh. Sinisira na niya tayo. Natulala ako sa labas ng pinto. Hindi ko alam na ganun pala ang tingin niya sa akin. Wala naman akong inaagaw sa kanya, Mama Mia. In fact nga, mas paborito siya ng mga magulang namin kesa sa akin eh. Kaya wala siyang dapat ikatampo o ikagalit sa akin. Kung tutuusin, siya nga tong walang itinitira sa akin. Lahat na lang sa kanya. Wala nang naiwan para sa akin ni Katiting. High school kami nung lumala ang away naming dalawa. Mas lumaki na kasi siya, mas lumakas, at mas naging mapanganib.
Hapon yun, Mama Mia. Aligagang-aligaga si Adrian. May hinahanap siyang relo. Hindi niya makita. At kapag ganun, Mama Mia, kapag may mga bagay siyang hinahanap o mga bagay na hindi niya alam kung anong nangyari, ako lagi ang sinisisi niya. Hindi ako ang kumuha nun, pero hindi siya nakinig. Nakaimprenta na ata sa utak niya na kapag may nawala sa kanya, ako ang kumuha. Hinila niya ako palabas ng bahay. Sa harap ng marami naming kapitbahay, dun niya ako sinuntok ng malakas sa aking tiyan. Unang beses ko pong masuntok ng ganun kalakas. Hindi ako makahinga, Mama Mia. Nakayuko ako sa kalsada. Naririnig ko ang mga bulong-bulungan. Magkapatid ba talaga ang mga yan? Araw-araw na lang talagang nag-aaway yan na. Grabe naman kung magkapatid, halos magpatayan na. Pero walang pumigil. At nung lingunin ko ang gate namin, nakita kong nakatayo doon ang papa namin. Tahimik lang siya. Hindi niya kami pinigilan o inawat man lang. Pagpasok namin sa bahay, ako pa ang pinagalitan ng papa. Bakit mo ba kasi pinapagalit yung kuya mo? Mama Mia, dun po nakaramdam ako ng galit sa dibdib ko, ng puot. Hindi lang para sa kapatid ko, kundi pati na rin sa mga magulang ko. Simula noon, gabi-gabi may isang bagay akong pinagdadasal. Hindi yung yumaman sana ako. Hindi yung maging successful sana ako. Alam kong mali yung dasal ko, Mama Mia. Pero anong magagawa ko? Ito ang gusto ng puso ko. Sana pagising ko, wala na siya. Hindi naman kailangan yung patay. Kahit mawala lang. Lumipat ng bahay, lumayo, o magbago ang lahat at hindi ko na siya kapatid bigla. Basta, yung hindi ko na lang siya makasama. Pero Mama Mia, kabaliktaran po ang nangyari. Dahil may nangyaring sakuna at nagkasunog ang bahay ng kapatid ng mama ko. Wala silang ibang mapupuntahan kundi sa bahay namin. Walang ibang bakanting kwarto. Ewan ko, mas lalo yata kaming pinaglalapit ng kuya ko ng tadhana. Dahil kailangang may kwartong malipatan ng pamilya ng kapatid ng nanay namin, ay pinag-isa kami ng kwarto ni kuya. Oo, Mama Mia. Wala kaming nagawa. Kahit tutol na tutol si kuya at ako rin naman, ay hindi na kami nakaangal pa. Alangan naman, palayasin namin yung tita namin, di ba? At ang pamilya niya. Kaya nasa iisang kwarto kaming dalawang magkapatid. Tapos iisang eskwelahan pa. Iisang buhay. Iisang mundo. At bawat araw, isang digmaan ang laging sumisiklab sa pagitan naming dalawa. College na kami nang mangyari ang unang trahedya na napakalaki sa aming pamilya. Si papa namin, biglang inatake sa puso. Mama Mia, wala kaming warning noon. Ni walang sign na pwede para yung maranasan ng aming ama. Wala kaming naging paghahanda. Hindi namin napaghandaan ang mga bagay na mga ganito na posible palang mangyari lalo na sa amin. Sa ospital, unang beses kaming nagkatabi ni Adrian nang walang bangayan at away.
Pareho kaming nakatulala, pareho kaming takot. Mama Mia, pareho yata kami noon na imbis na ipagdasal na mawala ang isa't isa, mas una naming pinagdasal na sana maging okay na ang papa. Sa unang pagkakataon yata, nagkasundo kami ng tahimik ni Adrian. Pero kung kailan yata pareho kami ng dasal, pareho kaming takot sa pwedeng mangyari kay papa. Dun pa yata kami hindi pinakinggan ng may kapal. Mama Mia, hinang-hina na ang papa namin. At ang sabi ng mga doktor, marami na raw organs sa kanyang katawan ang naapektuhan dahil meron pala siyang matagal nang iniindang sakit. At dahil doon, mukhang hindi na raw tatagal ang aming ama. At bago mamatay si papa, may sinabi siya sa amin. Mahinang-mahina na ang boses niya. Hindi na yung papa namin dati na matikas. Ngayon, parang wala na siyang lakas. Tinawag niya kaming dalawa. Nasa magkabilang bahagi kami ng kama ni papa sa ospital. Pinalapit niya kami ng husto. Pinaghawak niya ang mga kamay naming dalawa. At ang huling habilin niya, Sana wag na kayong mag-away masyado dalawa ha. Patawarin niyo ako kung marami akong pagkukulang. Kayo na lang ang mag-alagaan dalawa. Lumango ako, Mama Mia, pero si Adrian, hindi. Tinanggal niya ang kamay niya sa hawak ko. Nakita ko pang nanigas ang kanyang mga panga at tumitig sa akin ng matalim. Sa burol ni Papa, dun kami unang nag-away matapos atakihin ng Papa namin. Dahil sa mana, dahil sa lupa, dahil sa bahay namin. Habang nasa harap namin ang kabaong ng aming ama ay nagsisigawan kaming dalawa. At dun ko na-realize, hindi na ito simpleng magkapatid na hindi lang magkasundo. Magkaaway talaga kaming dalawa. Kahit kailan, walang mangyayaring maganda sa amin. Kahit kailan, walang gustong magpakumbaba sa aming dalawa. Habang buhay na yata kaming ganito. Habang buhay yata kaming magiging mortal na magkaaway. Mama Mia, simula nang mailibing ang Papa, ay hindi na nagkaroon ng katahimikan ang buhay namin. Nakalis na rin noon ang aming tiyahin dahil nakatayo na rin ito sa sarili niyang paa. Nakalis na ito sa bahay. Kaya naiwan na lang kami at nagtig-iisang kwarto na kaming dalawa ng kapatid ko. Pero kahit ganoon, wala pa ring nagbago eh. Paulit-ulit pa rin ang bangayan at awayan namin. Ang akala ko, Mama Mia, si Papa lang ang kukunin sa amin. Ang akala ko, yung nangyari kay Papa lang ang magiging malaking dagok sa aming buhay. Pero hindi pala. 1 taon lang ang lumipas matapos mailibing si Papa. Si Mama naman. Bigla na lang nag-collapse si Mama isang araw. Nakita siya ng kapitbahay nung dumaan ito sa bahay namin. Buti na lang at bukas ang pintuan. Kaya nakita nila na nakahandusay si Mama sa may sala. Buti na lang talaga at may malasakit yung aming mga kapitbahay, Mama Mia. Agad nilang tinulungan si Mama at dinala sa ospital.
At noon, napag-alaman, may cancer ang mama namin. Stage 4 na, Mama Mia. Late nang na-detect ang cancer na yon. Matagal dahil walang sintomas. Sa ospital, ako po ang kadalasang nagbabantay sa mama ko. Kung hindi naman ako, pumupunta naman doon ang aking tiyahin o ang mga kaanak ni mama. Si Adrian, bihira lang po talagang dumalaw. Sabi, busy raw sa negosyo. Siya kasi, Mama Mia, ang nag-aasikaso sa negosyong naiwan ni Papa. Hindi na rin po ito nagtapos ng pag-aaral dahil mas nag-focus ito doon. Busy raw siya sa buhay niya. Pero isang gabi, dumating siya sa ospital. Lasing. Ewan ko, siguro wala na yatang guard sa baba kaya siya nakapasok kahit nakainom siya. Pumasok siya sa kwarto ni Mama. At sa harap mismo ng naghihingalo naming ina, ay inaway na naman niya ako. Sinisi na naman niya ako, Mama Mia. Ikaw kasi ang pabigat eh. Ikaw talaga nagpapahirap sa mga magulang ko. Ikaw nagpapahirap sa buhay namin. Ikaw ang malas sa buhay namin. Hindi na ako nakapagpigil. Sinuntok ko siya. Unang beses po akong lumaban. Or unang beses po akong naunang magpalipad ng aking kamay. Nagulat siya, Mama Mia. Nagulat din ako sa sarili ko. Dati-rati, siya talagang nauunang manakit. Lumalaban lang ako kapag hindi ko na kaya. Pero ngayon, ako yung unang nagpalipad ng kamao. Nagbugbugan kami doon mismo sa kwarto ng mama namin. Buti na lang at may nakarinig sa kabilang kwarto at pinuntahan kami ng nurse at tumawag ito ng guard. Pinaghiwalay kami ng guard at habang hawak ako ng nurse, narinig ko ang pagtunog ng aparatong nakakabit sa mama ko. Narinig kong nag-flatline ito, Mama Mia. Oo, na-intubate na po ang mama ko pero hindi namin siya nilagay sa ICU kasi wala pong bakante at mahal. Meron lamang siyang personal nurse. At nasa private room lamang siya. Kaya kami nakapasok doon. At doon namatay ang aming ina. Namatay si Mama habang ang dalawa niyang anak ay nagbubugbugan sa harap niya. Mama Mia, ewan ko, masyado yatang perpekto ang tingin ng kapatid ko sa sarili niya. Dahil ako pa rin ang sinisisi niya sa nangyari. Dahil daw sa akin kaya nagka-cancer si Mama. Kasi pagdating ko pa lang daw sa buhay nila ay pahirap na ako. Cesarean section kasi ang nangyari kay Mama nung pinanganak ako. Dahil ayaw ko raw lumabas. Ang dami-dami niyang sinisi sa akin. Ang tingin niya yata sa sarili niya ay perpekto at hindi nakakagawa ng mali. Pagkatapos ng libing, wala nang natira. Wala nang mga magulang. Wala nang tagapamagitan. Wala nang pipigil. Mama Mia, iba po sa pakiramdam kapag nawalan ka ng mga magulang. Pakiramdam mo nawalan ka ng sandalan. Ang hapagkainan na dati ay puno ng ingay, ngayon dalawa na lang kami. Magkaharap, tahimik. Pero kahit na walang ingay, ang katahimikan na yun, Mama Mia, ay mas maingay pa yata kesa sa sigawan.
Ang talas ng tingin sa isa't isa. Mas nakakapatay pa yata kaysa sa anumang cancer sa mundo. At nung nawala na nga ang mga magulang namin, doon nagsimula ang pinakamasamang yugto ng buhay ko. Ang panahong wala na kaming ibang kalaban kundi ang isa't isa. Hindi ko alam noon, Mama Mia, na ang galit pala ng kuya ko sa akin ay may ugat na mas malalim pa sa inggit. May lihim, may katotohanang itinago ang mga magulang namin habang buhay. Katotohanan na matagal na palang natuklasan ng kapatid ko. At natuklasan ko lang ito, Mama Mia, sa gabing muntik na niya akong patayin sa loob mismo ng bahay na minanan namin sa aming mga magulang. Pero bago dumating tayo dyan sa puntong yan, dito muna tayo. Pagkatapos mailibing si Mama, hindi ako umuwi kagad. Nagpalipas muna ako ng gabi dun sa labas ng sementeryo. Ayokong umuwi. Ayokong pumasok sa bahay nang wala na ang boses niya. Mama Mia, kahit alam ko naman na paborito ng mama ko si Adrian, naramdaman ko rin naman kahit papaano ang pagmamahal niya sa akin. May mga pagkakataon naman na pinagtatanggol niya ako kay Adrian at sa papa ko. Kung tutusin, kung meron ako maiisip na iisang kakampi sa loob ng bahay namin, yun ay walang iba kundi ang mama ko. Siya lang talaga. Kaya napakasakit isipin na hindi ko na siya madadatnan sa bahay. Napakasakit isipin na tuluyan ko na siyang hindi makikita at hindi makakasama. Ayokong pumasok sa bahay dahil ayoko noon na makasama si Adrian ng kaming dalawa na lang. Pero hindi naman pwedeng hindi ako umuwi. Hindi naman pwedeng lagi na lang akong sa labas. Wala akong ibang choice. Pagkatapos ng isang gabi, umuwi ako sa bahay. Pagpasok ko sa loob, ay napakatahimik. Sobrang tahimik. Yung dating may amoy ng nilulutong ulam ni Mama, pinalitan na ng amoy ng alak. Nasa sala si Adrian. May mga bote sa mesa. 3 na rin ang laman na bote ng basurahan. Hindi niya ako tiningnan. Pero nagsalita siya agad nung makita niya at mapansin niya ang presensya ko. Simula bukas, hati na tayo sa bahay. Napakunot ang noo ko. Anong hati? Yung sala sa akin, yung kusina sa'yo, yung kwarto ni na Mama, parerentahan ko. Parang may sumabog sa dibdib ko, Mama Mia. Hindi mo pwedeng parentahan yun. May mga alaala ni Mama doon. Personal na pag-aari ng mga magulang natin ang kwartong yun. Tumawa siya. Hindi masaya ang kaniyang tawa, kundi mapanlait. Alaala? Wala na sila, di ba? Ano pang silbi ng mga alaala na yon? At isa pa, sinong titira doon na? Ano, hahayaan mo na lang mabulok yan? Mama Mia, naramdaman kong hindi talaga siguro matapos-tapos ang labanan naming dalawang magkapatid. Nagsisimula pa lang lagi ang aming mga away dalawa. 1 linggo lang matapos mamatay si Mama,
may mga naabutan akong dokumento na nasa mesa. Titulo ng lupa, papeles ng bahay, pati na rin mga passbook sa bangko. Ang hindi ko alam, matagal na palang inaayos ni Adrian ang lahat. Kumuha pala siya ng abogado, Mama Mia. May appraisal na rin sa bawat property. May buyer na raw yung lupa. Para akong binuhusan ng malamig na tubig. Nagdesisyon ka ng ikaw lang? Hindi mo man lang ba ako kinonsulta? Hindi siya sumagot agad. Tinapos muna niya ang yosi niya. Tsaka, tiningnan niya ako ng masama. Bakit kita kukonsultahin? Wala ka namang ambag. Wala kang say dito. Mas masakit pa yon kaysa sa suntok na narinig ko, Mama Mia. Ano ba talaga, Adrian? Ano ba talagang galit mo sa akin, ha? Bakit ba lagi mo nalang sinasabi na wala akong kwenta? Na wala akong karapatan? Hindi ba? Rinig mo naman kung anong bili ni Papa sa atin nung bago siya mamatay? Mag-alagaan tayong dalawa? Tumawa siya ng malakas, yung tawang nakakaloko. At naniwala ka naman dun? Napakatanga mo talaga. Adrian, di mo pwedeng ibenta ang mga ari-arian ng mga magulang natin. Gagawin ko kung anong gusto ko, wala kang pakialam. May mga gamit si Mama na hindi ko pa nagagalaw. Hindi ko kayang galawin yun noon, Mama Mia. Kasi ayoko maalala ang mama ko. Ayoko maalala ang itsura niya sa ospital. Pero nung gabing yun, may hinahanap akong lumang dokumento. Pumasok ako sa kwarto niya. Kahit na ang totoo, masakit pa rin sa akin ang mga nangyari. Amoy na amoy ko pa ang mama ko sa loob dahil hindi ko pa yun pinapagalaw. Yung pabango niyang hindi matapang. Yung lotion niyang amoy bulaklak. Napaupo ako sa kama at doon umiyak ako ng tahimik. Pagkatapos kong mailabas ang sama ng loob ko, pati na rin ang bigat ng dibdib ko, ay tsaka ako nagsimulang maghalungkat. Habang naghahalungkat ako ng drawer, sa pinakamailalim na bahaging iyon ay may nakita akong isang envelope. Lumang-luma na. Dilaw na ang gilid. May sulat sa harap, Mama Mia. Pangalan ng mama ko. Tila yata, sinulat yun para sa kanya. Dapat hindi ako nangingialam. Dapat hindi ko yun binabasa. Dahil unang-una, hindi naman yun sa akin, di ba? Pero ewan ko, kinakabahan ako. Naglalaban pa noon ang utak at ang puso ko. Sabi ng utak ko, Mama Mia, huwag kong bubuksan dahil hindi akin. Hayaan ko na lang yun doon. Pero, sabi naman ng puso ko, may makikita ako doon na pwedeng maging sagot sa lahat ng mga tanong ko sa sarili ko. Nagdadalawang isip ako. Hindi ko alam kung gaano katagal kong tinitigan ang sulat na yun. Pero may kakaiba talaga sa pakiramdam ko, Mama Mia. Tingin ko talaga, parang meron akong makikita doon na may koneksyon sa akin. Kaya naman, binuksan ko yung sulat. At doon, nagsimulang gumuho ang lahat ng alam ko tungkol sa pamilya namin.
Hindi ko malilimutan ang unang linyang nabasa ko doon. Patawarin mo ako, Vivian. Patawarin mo ako kung hindi kita mapapanindigan. Patawarin mo ako kung sinira ko ang buhay mo at ang pagsasama ninyong dalawa ni Fidel. Patawarin mo ako kung iiwanan ko kayo ng anak ko. Kinabahan na agad ako, Mama Mia. Nagpatuloy ako sa pagbabasa ng sulat. At bawat salitang binabasa ko, parang may kutsilyong dahan-dahang umiikot sa dibdib ko. Mama Mia, habang binabasa ko yun, parang may tumatarak sa dibdib ko. May sagot sa mga dati kong mga katanungan. Pero may mga panibagong tanong na umusbong sa aking isip habang binabasa ko ang sulat na yon. Doon ko nalaman, Mama Mia, hindi pala kami buong magkapatid ni Adrian. Half-brothers lamang kami. Magkaiba ang ama naming dalawa. Ang amang aming kinalakihan ay ama ni Adrian at hindi ko ama. Ako, Mama Mia, anak ako ng mama ko sa naging kalaguyo niya. Dating seaman pala si Papa, yung papang kinalakihan namin, yung papa ni Kuya Adrian. Dating seaman ito at lagi itong wala. Dahil sa nangyari, natukso ang mama ko sa kumpare ng papa ko. Ilang buwan kasi na hindi nakakauwi ang papa sa bahay. Kasi nga seaman. At nung natukso ang mama ko, minahal niya ang papa ko. Kasi ito ang nagpakita sa kanya ng atensyon na hindi niya nakita at naramdaman sa papa ni Kuya Adrian. Hanggang sa nagbunga nga ang pagtataksil nilang dalawa. At ako ang naging bunga na yon. Kaya lang, Mama Mia, ang naging problema ay naging duwag ang tunay kong ama. Base sa nabasa ko sa sulat, handa yata ang mama ko na iwanan ang ama ni Kuya Adrian. Pero naging duwag ang tunay kong ama. Umalis ito, nawala bigla. Kaya napilitan ng mama ko na umamin sa papa ni Kuya Adrian ng tungkol sa akin. At dahil doon, nagdesisyon ang kinalakihan kong ama na wag na lang sumampa ng barko, na dito na lang sa pamilya niya. Ang konting naipon nila, yun ang pinansimula nila ng negosyo. Meron din namang namanang konting lupain ang papa ni Kuya Adrian sa mga magulang niya. Kaya hindi sila nahirapan dalawa. At ako, tinanggap ako ng papa ni Kuya Adrian. Hindi naman buong buo, Mama Mia. Dahil ramdam ko naman talaga simula bata pa ako ang pagkakaiba ng turing niya sa akin at kay Kuya Adrian. Pero binuhay pa rin niya ako. Binigay pa rin niya sa akin ang pangalan niya. Pinalaki pa rin niya ako bilang sarili niyang anak. Napaupo ako sa sahig, Mama Mia. Hindi ako makahinga. Biglang nag-connect ang lahat sa utak ko. Yung galit sa akin ni Kuya Adrian. Yung pakiramdam niya na inagaw ko ang pamilya niya. Yung pakiramdam niya
na ako ang malas sa pamilya namin. Yung lagi niyang sinasabi simula bata pa kami na hindi na raw dapat sana ako pinanganak para hindi nasira ang buhay niya. Pero mas may malala pa pala, Mama Mia. Mas mabigat at mas mapanira. May huling parte ang sulat at yun ang dahilan kung bakit muntik na akong mapatay ng kuya ko. Nakasulat doon, Mama Mia. Doon sa sulat na sana raw ituring akong tunay na ama at tunay na anak ng asawa ng mama ko. Sana raw hindi ako ituring na iba. Mama Mia, alam mo ba, dati pa lang pala, nung baby pa lang pala ako, ay alam na ng kuya ko ang lahat. Alam na ni Adrian ang lahat. Hindi ko alam kung paano niya nalaman. Pero sigurado akong alam na niya. Kasi lagi niyang sinasabi sa akin na hindi niya raw talaga ako kapatid. Mama Mia, kaya siya nagalit siguro sa akin. Nagalit siya dahil wala pong last will and testament ang papa niya, ang kinalakihan kong ama. Kaya ang nangyari, hati kaming dalawa sa mana. Hati kaming tatlo ni mama, pero dahil wala na si mama, hati kaming dalawa ni Adrian. Na dapat, sa tingin niya siguro ay hindi kami dapat magkahati dahil hindi naman ako totoong ama. Hindi naman ako totoong anak ng ama niya. Mama Mia, sigurado akong simula pa bata si Adrian ay alam na niya ang totoo. Nalaglag ang sulat sa kamay ko. Doon ko na-realize na habang lumalaki kami, alam na niyang hindi ako tunay na anak ng papa niya. Alam na niyang siya lang ang tunay na anak. Biglang bumalik sa alaala ko lahat ng pananakit niya. Hindi lang pala niya ako pinagtitripan bilang target. Ako pala ang buhay na simbolo ng pagkasira ng muntik ng kanyang pamilya. Hindi ko namalayan na habang nasa loob ako at nagbabasa ng sulat ay nakatayo na pala si Adrian sa likuran ko. Dun sa may pinto, habang ako ay subsub na subsub sa pagbabasa ng sulat. Lasing siya, pero malinaw ang tingin niya. Nakatitig siya sa envelope na nahulog sa kamay ko. Hindi siya sumigaw. Kalmado lang siya nung umpisa. Hindi siya nagpakita ng galit kaagad. Ngumiti siya, Mama Mia. Yung ngiting nakakatakot. Nakita mo na pala yan. Binasa mo na pala. Hindi ako nakapagsalita. At nun ko nalaman na alam na talaga niya ang buong katotohanan simula pa lang. Lumapit siya sa akin. Pilit, pinapadiretso ang kanyang lakad ng dahan-dahan. Ngayon alam mo na kung bakit kita kinamumuhian. Umatras ako. Pero huli na, hinawakan na niya ang leeg ko. Mahigpit ang pagkakahawak niya sa leeg ko, Mama Mia. Mas mahigpit pa kaysa kahit na anong pananakit na ginawa niya noon sa akin simula nung bata pa kami. Lahat dapat to sa akin. Walang dapat sa'yo.
Kasi hindi ka dapat pinanganak dito sa mundo. Yung pagmamahal nila, pati mana ng papa ko na hindi mo naman papa makikihati ka? Hindi ako makahinga noon, Mama Mia. Nanlalabo na ang paningin ko. At doon niya sinabi ang pinakamasamang linya na narinig ko mula sa kanya buong buhay ko. Kung wala ka, wala sanang problema. Tinulak niya ako sa pader. Tumama ang ulo ko. Bumagsak ako sa sahig, Mama Mia. At habang hinahabol ko ang hininga ko, nakita ko siyang lumabas. Nanghihina pa ako nung makita ko siyang pumasok ulit sa loob. Kumuha pala siya ng basag na bote dun sa mesa. Dun talaga natakot ako. Dun pumasok talaga sa utak ko na papatayin niya ako. Hindi na lang basta-basta galit ang nararamdaman niya sa akin, kundi buong buhay niya, puot na puot siya sa pagdating ko. Puot na puot siya kung bakit pa ako pinanganak. Dahil pakiramdam niya, ako ang sumira ng lahat. Habang nakahiga ako sa sahig, nakatutok sa akin ang basag na bote na hawak ni Adrian. Kumikislap ang matulis na dulo nito sa ilaw ng kwarto ni Mama. Yung kwartong dati ay laging may maririnig kang nagdarasal. Ngayon ang naririnig mo ay sigawan, galit at amoy ng alak. Hindi ako makagalaw. Hindi dahil sa takot lang, kundi dahil sa sobrang lungkot. Habang nakatingin ako sa mukha niya, naiisip ko, eto ba yung kuya na palihim kong hinahangaan nung bata pa ako? Eto ba yung kuya na lagi kong ginagaya? Na habang nagbebisikleta siya, palihim akong nakasunod sa kanya? Eto ba yung kuya ko? Na lagi kong pinagdadasal noon na sana makasundo ko? Lumapit siya. Dahan-dahan. Amoy na amoy ko ang amoy alak niyang hininga. Alam mo ba kung gaano kasakit nung nalaman ko ang totoo, ha, Daniel? Nung nalaman kong ama mo ang sumira sa puso ng ama ko? Ama mo ang sumira sa pamilya namin? Hindi ako sumagot. Alam ko kasi, Mama Mia, na kahit anong sabihin ko, wala akong masasabi para mabawasan man lang kahit konti ang sakit na nararamdaman niya. Bigla siyang sumigaw. Hindi galit na sigaw, kundi sigaw yung nung tao na para bang ang tagal-tagal nang nasasaktan. Nakikihati ka sa hindi naman dapat sa'yo. Ewan ko kung bakit minahal ka rin ng papa kahit hindi ka naman niya tunay na anak. Natigilan ako, Mama Mia. Hindi ko alam yon. Hindi ko nakita yon. Alam ko kasi all my life na si Daniel ang paborito ng papa. Alam mo ba nagagalit ako sa'yo, Daniel? Kasi dati, sa tuwing nag-aaway tayo, lagi akong pinapasok ni Papa sa kwarto. Lagi niya akong palihim na pinapagalitan. Lagi niya akong sinasabihan na ayusin ang pakikitungo ko sa'yo bilang kapatid. Na dapat ako yung poprotekta sa'yo. Bakit kita poprotektahan? Ikaw yung malas sa buhay ko eh. Habang ang tingin mo paborito ako ng mama at papa, hindi mo lang alam, palihim nila akong pinapagalitan sa tuwing nagkakaaway tayo.
Unti-unting bumaba ang hawak niyang bote, Mama Mia. Pero parang mas nakakatakot ang mga luhang bumubuhos na sa kaniyang mga mata kesa dun sa bote kanina. Alam mo bang isang beses, tinanong ko si Papa kung bakit kanya mahal. Nanigas ako, Mama Mia. Hindi ko alam kung kaya kong marinig ang sagot. Pero sinabi pa rin niya. Alam mo bang ang sabi niya? Mahal ka niya? Mahal ka niya dahil anak ka niya? Alam mo bang nagalit din ako sa papa ko? Kasi paano niya mamahalin ang isang taong malas? Ang isang taong pinanganak para sirain ang buhay namin. Mama Mia, ang sakit-sakit marinig yun mula mismo sa labi ng kuya ko. Ang sakit-sakit marinig na ayaw niyang mahalin ako ng mga taong nagmamahal sa kanya. Ang sakit. Kinuha ko ang envelope sa sahig. Binigay ko kay kuya. Ayaw niya sanang kunin pero kinuha niya. Habang binabasa niya yun, unti-unting nagbago ang mukha niya. Yung galit, napapalitan ng gulat, ng pagkalito, ng takot. Kasi sa dulo ng sulat, may nakalakip pang isang pahina na hindi ko rin binasa agad kanina. Nakasulat din doon, Vivian, mahalin mo sana ang magiging anak natin, gaya ng pagmamahal mo sa una nating anak, kay Adrian. Sana patawarin mo ako kung duwag ako. Hindi kasi ako katulad ni Fidel na merong magandang buhay na may papangako sa inyo ng mga anak natin. Nakita kong nanginginig ang kamay ng kuya habang nagbabasa. Napaupo siya sa kama, Mama Mia. Litong-lito at halos hindi siya mapakali. Hinablot ko ang sulat mula sa kanya at binasa ko. At yun nga ang mga katagang nabasa ko. Ibig sabihin, pati pala si kuya, anak din. Anak din ng tunay kong ama. Kami palang dalawa ay anak ng mama namin sa ibang lalaki at hindi sa papang kinalakihan namin. Tiningnan ko si kuya. Litong-lito siya, Mama Mia. Umiiling-iling siya. Hindi totoo yan. Hindi totoo ang nasa sulat na yan. Pagkatapos ay lumabas siya. Hinabol ko siya, pero sinuntok niya ako. Sabi niya, huwag ko raw siyang susundan. Hinayaan ko na muna siya, Mama Mia. Inisip ko na baka gusto lang niyang magkaroon ng panahon na makapagpahinga, huminga at tanggapin at iproseso ang mga nabasa niya. Ako rin naman ay hindi ko halos maproseso ang lahat. Akala ko sa unang bahagi ng sulat, half-brothers lang kami ng kuya ko. Akala ko, hindi kami totoong magkapatid. Pero mali. Magkapatid pala talaga kami. At pareho kaming
anak ng mama namin sa kaniyang kabit. Ang mas masakit pa doon, wala na kaming ibang mapagtatanungan pa. Parang wala namang kalamalam ang mga kapatid at kaanak ni na mama at papa. Parang sila lang yatang dalawa, pati na rin yung tunay naming ama ni Kuya Adrian ang nakakaalam ng katotohanan. At ayoko namang dungisan ang pangalan ng mama ko. At ayoko ring pagtawanan ng kaniyang mga kaanak ang papang kinalakihan namin. Yan na nahimik ako. Tahimik kong pinoproseso ang lahat. Habang natutulog ako nung gabing yon, Mama Mia, ay napanaginipan ko po ang mama ko. Sa panaginip ko ay umiiyak siya na nasa malayo. Gustong gusto ko siyang lapitan pero kahit anong lakad at takbo ko, hindi ko siya maabot. At bago ako magising, narinig ko ang kaniyang sinabi, "Anak, patawarin mo sana ako. Patawarin niyo sana ako. Tulungan mo ang kuya mo." At doon ako napabalikwas ng bangon. Gabing-gabi na noon. Kinatok ko ang kwarto ni kuya. Walang sumasagot. Pinihit ko yung doorknob at bukas yon. Dahan-dahan ko yung binuksan dahil sisilipin ko lang sana kung ano nang nangyari sa kuya ko. Pero wala akong nakitang tao sa loob. Mama Mia, sinara ko lahat ng pintuan at matutulog na sana ulit ako nung makatanggap ako ng tawag. Mula sa police station. Na-rescue pala nila ang kuya ko. Tumalon pala ito sa isang tulay na sikat sa aming lugar na talunan ng mga taong kinikiti lang sarili nilang buhay. Buti na lang at may nakakita kay kuya. Agad itong kinuha ng pulis dahil hindi pa naman ito nakatalon at dinala sa presinto. Pagdating ko doon ay nakayuko ang kuya ko. "Anong ginagawa mo dito?" "Kuya, iuuwi na kita." "Ayoko. Ayokong umuwi sa bahay na puro kasinungalingan." Mama Mia, nagkaroon pa kami ng heated argument ng kuya ko sa loob mismo ng presinto. Humantong pa ito sa halos pang-aagaw niya ng baril. At dahil doon, ay nakasuhan siya. Kinasuhan siya ng mga pulis. Kahit anong pakiusap ko, ay hindi nakinig yung mga pulis. Pero Mama Mia, nung nagsasampa na sana sila ng kaso, doon na nila sinabi na iurong daw nila ang kaso basta ipagamot ko ang kuya ko. Kailangan daw ng kuya ko ang professional help. At dahil ayaw na ayaw ng kuya ko ang pumunta ng ospital at hindi ko po siya makumbinsi, wala akong ibang nagawa kundi ang tumawag ng mental institution. Sa pilitan nilang dinala ang kuya ko. Ayon na rin sa rekomendasyon ng pulis. Pagdating doon, naging bayolente si kuya. Kung ano-ano ang ginagawa niya. Ang sabi ng doktor, may multiple mental disorder daw ang kuya. Hindi lang iisa kundi marami. Malalim daw ang sugat at trauma sa kanya. Naging dahilan para magkaroon siya ng maraming sakit sa pag-iisip. Kaya kailangan niyang i-confine. Hindi po biro ang gastos sa pagpapakonfine. Kaya itinuloy ko yung plano ng kuya ko, Mama Mia. Yung pagbenta ng mga properties ng mga magulang namin. At nung naibenta ang lahat, yung kalahati ay nilagay ko sa pangalan ng kuya ko sa savings niya sa bangko. Yung kalahati naman
Yun ang sakin. Yun ang pinagkukunan ko ng panggamot ni kuya, pati na rin ang pang-araw-araw ko. Mama Mia, hindi pa rin nakakalabas ng institution si kuya. Pero mas nakakausap ko na siya ng maayos ngayon. Humingi na rin siya ng kapatawaran sa akin. Sa totoo lang, wala pa po akong pamilya. Ang gusto ko sana ay maging maayos muna ang relasyon namin ng kapatid ko. Sabi ng doktor, kapag tuloy-tuloy daw ang magandang progress ng kuya ko, wala pa raw, June nitong taong to ay makakalabas na siya. Halos masaid na po ang mana ko. Pero may trabaho naman ako at may monting negosyo. Hindi alam ng kuya ko na ang mana ko ang ginagamit ko para ipagamot siya. Wala na kasi akong pakialam sa gamot. Wala na kasi akong pakialam sa aking mana, Mama Mia, kung may makukuha man ako o wala. Ang importante na lang talaga sa akin ay ang maipagamot at may saayos ang kuya ko. At sana po, Mama Mia, tulungan niyo po akong magdasal na sana kapag nakalabas ng kuya ko mula sa institution, sana ay tuluyan na kaming makapagsimula ulit ng panibagong buhay. Ng buhay kung saan hindi kami magkaaway kundi magkakampi sa lahat ng bagay. At Mama Mia, komplikado man po ang naging storya ng buhay ng aming pamilya, pero napatawad ko na po si Mama. At sana ganun din si Kuya. Kung nasaan man po ang tunay naming ama, sana buhay pa siya. At sana may tsansa pa na makilala namin siya. Hanggang dito na lamang po at maraming salamat. Lubos na gumagalang, Daniel. Ito talaga ang one big example na lahat ng mga ginagawa ng mga magulang, may epekto iyon sa mga anak. Lahat ng desisyon, lahat ng pagkakamali, lahat ng tama, lahat yun may epekto sa mga anak. Gaya ng nangyari kay Daniel at sa kuya niyang si Adrian. Mula bata, galit na galit si Adrian, diba? Kasi nga akala niya, anak sa labas itong si Daniel. Akala niya, itong umagaw at sumira sa masayang pagsasama ng kaniyang mga magulang. Pero hindi niya alam. Grabing twist ito, twist after twist. Yun ang kwentong ito, diba? Hindi niya alam, pati rin pala siya, pati rin pala si Adrian, anak din pala sa labas. Hindi din pala anak sila ng kinalakyan nilang ama. Alam mo kung sino kawawa dito? Sino pang kawawa? Kasi kawawa yung dalawa eh. Sino pang kawawa? Yung kinalakyan nilang ama, no? Napakadakila kasi nagpalaki siya ng dalawang bata na hindi sa kanya, kundi anak ng asawa niya sa ibang lalaki. Napakadakilang pagmamahal naman yon. Anyways, Daniel, pinagdarasal namin na sana nga maging maayos na ng tuluyan ang kalagayan ng kapatid mo at makalabas na siya sa institution at nang makapagsimula na kayo ng panibagong buhay. Maraming salamat sa napakagandang kwentong iyong ibinahagi dito sa atin ngayong araw. At syempre sa mga nanonood dyan, paki-like at paki-share naman itong video na to dahil nakakaantig damdamin, di ba? At huwag nyo na rin kalimutan na mag-subscribe dito sa channel natin. At syempre, alam nyo na, ang atin pong mga suki dyan na mga hindi lang subscribers, kundi pati na rin sa atin pong mga suking mga members. Hello po sa inyong lahat. Of course, sa ating mga members, thank you very much sa lagi niyong pagsuporta nitong ating channel. Sa hindi niyo pang iiwan, maraming salamat. Naku, meron tayong bagong member. Ay ako kay Mary Ann Ginesa or Hineza. Hello Mary Ann, welcome dito sa ating channel. Maraming salamat sa pagpapamember mo. Kay Marlia Giana Shane na nagbabalik. Hello din kay Rico Sedanco. Maraming salamat sa pagpapamember.
Kay Colleen Bueno, thank you very much. Kay Gimaras Girl, hello sa'yo, maraming salamat. Hello din kay Benson Boyser. And syempre sa ating member din na si Smack Dax, maraming thank you sa'yo. Hi din ako kay Dayan Martinez, maraming salamat. Maria Elena Abe, Maureen Tugab, thank you very much. Gail Easy, maraming salamat sa'yo. Mila Raduban, at syempre, hello din sa'yo. Freaky, maraming thank you. At syempre sa atin pong mga members na nagko-comment pa rin sa atin, maraming salamat. At kahit di ka member, kung hindi ka naman marunong, ayos lang yon. Kung walang budget, ayos lang din yon. Pero hello din sa ating mga subscribers na kahit may mga inulit tayong kwento, kasi nga alam niyo naman, etong inyong Mama Mia, 'di ba? May sakit pa rin hanggang ngayon, ewan ko sa boses na to. Hindi pa rin talaga bumabalik. Naku naman, gabi. Masakit po ang lalamunan ko. Ewan ko kung anong nangyayari sa akin. Anyways, hello sa inyong lahat. Ayan po, ipa-flash natin dito sa screen ang inyong mga comments. Syempre, pati na rin ang inyong mga pa-shoutout. Maraming salamat. At humihingi po talaga ako ng pasensya sa inyo kung meron man po talagang mga pagkakataon na hindi tayo nakakapag ng panibagong kwento. Pero, as much as possible, bagong kwento po talaga ang i-upload natin. Kapag hindi ko lang talaga kaya, dun po tayo nagkakaroon ng mga replays o yung mga dati-dati pa nating kwento na mga magaganda. Pero wag kayong mag-alala, napakatagal naman na kwento yung ibinabalik natin. Hindi naman yung 1 year ago. As much as possible, 2 years ago na mga kwento. Yun po ang ating mga mga nauulit. And syempre, hello sa inyo sa lahat nating mga subscribers na laging nandyan. Maraming salamat sa hindi nyo po pagsiskip ng ads. At maraming salamat sa inyong pagsuporta. Ako po ang nag-iisa ninyong Mama Mia. Maraming thank you ulit. Mwah! I love you all so much. Bye-bye! Ingat kayo palagi!